Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1100 at ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabi nga na puwersahan daw na isinali ni Gorosei Saturn itong si Kuma sa 7 Warlords at kasabay nga nito yung pagtatanggal sa consciousness niya. In short para masunod daw itong gusto ni Kuma na mapagaling ni Dr. Vegapunk si Bonnie kailangan niyang maging mindless cyborg at maging miyembro ng 7 Warlords. At yes, nag-agree naman daw itong si Kuma. Pero ang kapalit daw nito kailangang ma-assure ni Kuma na safe daw itong anak niyang si Bonnie. So sa impormasyon nga na to this confirms na si Saturn nga talaga ang punot dulo kaya naging mindless cyborg itong si Kuma. At understandable na nga ngayon itong galit na nararamdaman ni Bonnie kay Saturn. At speaking of Bonnie nalaman nga natin sa last chapter na yung paraan daw na gagawin ni Dr. Vegapunk sa kanya para mapagaling yung sakit niya yung tinatawag na stem cell transplant. Sa tingin ko nga related itong stem cell transplant sa nakita ni Robin in chapter 1075 na mga organoids. Pwede ngang ito yung ibinigay na hint ni Oda para sa proseso na to na ginawa ni Vegapunk para mapagaling itong si Bonnie. Bali alam ko na yung iba sa inyo nagtataka kung bakit siguro si Saturn yung palaging involved sa Egghead Island kay Dr. Vegapunk at kay Kuma. Hindi ba pwedeng ibang Gorosei naman? Bali sa mga nakalimutan na may kanya-kanyang ang hawak ang bawat isa sa mga Gorosei. At since itong si Saturn nga ang sinasabing may hawak ng science at defense, it makes sense lang na siya lagi ang involved around Vegapunk, diba? Since siya nga ang naatasan dito. Kaya hindi na rin tayo dapat magtaka kung later on at ma-reveal na ang ancient weapon Uranus pala related pa rin kay Saturn. Dahil sa dito nga siya nagfo-focus. So madagdag ko lang sinabi ko nga sa last video natin na itong mga nagaganap ngayon sa flashback ni Kuma nangyayari 4 years ago na. Since ito nga yung event kung kailan nasira itong laboratory sa Punk Hazard, which is nabanggit ni Dragon. Ngayon kung matatandaan nyo nabanggit nga ni Doflamingo during Marineford War na days ago pa lang daw ang nakakalipas na naging fully cyborg na itong si Kuma, which is totoo. Dahil during Marineford War nga full cyborg na itong ipinakitang Kuma at hindi niya nakilala maski itong si Ivankov. Dagdag pa nga ni Doflamingo piece by piece daw na ginagawang cyborg ni Vegapunk itong si Kuma, which is totoo na naman. Dahil during Thriller Bark arc nga sa ataking ginawa ni Zoro nakita nga natin na cyborg na yung katawan ni Kuma. Pero yung consciousness nga niya nandito pa. Meaning hindi lang isang operasyon ang ginawa ni Vegapunk para maging cyborg itong si Kuma. Ngayon kung iisipin nyo kung ang taning nga ng doktor kay Bonnie para mabuhay up to 10 years old lang siya at currently nga 12 years old na siya, ang ibig sabihin lang neto during Marineford War kung kailan 10 years old na itong si Bonnie doon pa lang naging fully cyborg itong si Kuma. So possible nga nakasama ito sa deal nila Saturn at Kuma. Ang masigurado ni Kuma na aabot sa 10 years old itong si Bonnie bago siya gawing fully cyborg ni Vegapunk. Anyway, ang sumunod namang impormasyon sabay nga daw na inoperahan itong sila Bonnie at Kuma ni Dr. Vegapunk. Saan? Sa mismong Egghead Island. Si Bonnie nga para matanggal daw itong Sapphire Scale Disease niya at itong si Kuma naman para maging cyborg. Habang nangyayari nga daw itong operasyon na to si Admiral Kizaru nga daw ang nagbabantay sa Egghead Island. So bakit Admiral pa ang nagbabantay sa operasyon na to? Bali this proves na talagang nire-respeto ni Gorosei Saturn itong si Kuma bilang buccaneer. Alam nga niya na hindi basta-basta itong si Kuma. At dahil nga sa ayaw niyang maulit-uli itong pagtakas na ginawa ni Kuma sa kanya, sinigurado na nga niya na this time na wala nang gagawing iba si Kuma. Kaya ang pinagbantay niya na itong si Admiral Kizaru. Anyway, pagtapos nga daw ng operation o ng surgery nila Bonnie at Kuma, itong si Bonnie nga daw bumalik na ulit sa Sorbet Kingdom. At wala na daw itong Sapphire Scale Disease niya. Samantalang si Kuma naman daw naging semi-cyborg na at ganap na isa sa mga warlords. Bali ipinakita nga rin daw yung naging reaksyon ng mga dating warlords nung makita nila itong si Kuma. So itong part nga na to medyo interesting din. Since 4 nga lang sa mga warlords ang merong officially na record kung kailan sila naging miyembro ng organization na to. At ito nga sila Crocodile na around 22 to 25 years ago pa sumali
sumali sa 7 Warlords. Itong si Boa Hancock na 13 years ago naman na officially na sumali sa 7 Warlords. Itong si Jinbei na 11 years ago naman na naging isa sa mga Warlords. At itong si Doflamingo na 10 years ago pa lang na sumasali sa grupo na to. Meaning may dalawa pang hindi nare-reveal ang detalye kung kailan sila sumali sa 7 Warlords. At ito nga sila Gecko Moria at Mihawk. At kung isasama nga natin itong posisyon na ire-replace ni Kuma, I wonder kung sino kaya itong pinalitan niya. Sana nga mabigyan tayo ng information ni Oda patungkol sa bagay na to. Since marami rin namang pirata ang malalakas during 4 years ago. Diba? Gaya na lang ni Portgas the Ace na tinake down itong invitation ng pagiging warlord at instead sumali siya sa Whitebeard Pirates. Anyway, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers sa pagtatapos nga daw ng chapter meron daw pinadala na letter itong si Kuma para kay Bonnie. At itong letter nga daw na to related sa magiging title ng paparating na chapter. So I assume na isang farewell letter ito, gaya ng Find Your Peace o i-enjoy mo lang ang buhay. Since ganito naman si Kuma, positibo nga siya sa kahit na anong sitwasyon niya, maganda man o mahirap itong nararanasan niya. Bale, ang huling impormasyon naman sa spoilers sinasabi nga na pumunta daw itong si Kuma sa Fuchsia Village. Yes guys, sa lugar kung saan nakatira itong bida natin na si Luffy. Bale, itong part nga na to medyo malawak yung pwedeng maging dahilan kung bakit pumunta itong si Kuma sa Fuchsia Village. Maraming ang posibilidad sa rason ng pagpunta niya dito. Gaya ng nakikipagkita ba siya kay Garp? Since alam naman natin na although kasapi nga ng Marines itong si Garp, lagi nga niyang binibisita itong Fuchsia Village. Or pwede rin na tinitignan o minamanmanan niya si Luffy dito. Since alam naman natin na leader ni Kuma itong si Dragon. At anak nga ni Dragon si Luffy. So possible din na inutusan ni Dragon itong si Kuma. Or ang huli syempre yung obvious na paikipagkita mismo ni Dragon kay Kuma sa lugar na to. Dahil kung may lugar man kung saan pinaka-komportable itong si Dragon, syempre sa East Blue na yan. Dahil makailang beses na nga natin siyang nakikita dito. At even namataan pa natin yung barko niya during sa flashback ni Zoro, which is nasa East Blue rin nung time na to si Zoro. Kaya pwede rin itong possibility na to. Anyway, ano't ano pa man ang rason panigurado na merong niluluto si Oda para sa susunod na chapter. At I'm sure na mas kaabang-abang ang susunod na chapter dahil papunta na tayo sa exciting part o yung part ng pagre-reveal kung bakit ganun na lang kaalaga itong si Kuma sa Straw Hat Pirates. Kumbaga sa tingin ko yung susunod na chapter ang magkokonekta ng mga dots sa Straw Hat Pirates at kay Kuma. Sana nga samahan nyo pa rin ako next week para sa isa na namang chapter. Yes guys, wala na naman ngang break next week kaya i-expect natin ang chapter 1101 next week. Bali dito na nga nagtatapos itong spoiler review natin para sa paparating na chapter 1100 at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!